Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis Happy Sabbath po mga kapatid. Sa amin pong mga bisita ay kami po ay masaya sapagkat kapiling po namin kayo. Ayan. At dyan po sa ating mga nasa internet na nakatutok dito po sa ating pagsamba ay hangad po namin na patuloy kayong mapagpala kahit kayo po ay nasa inyong mga tahanan o saan man kayo naroroon. At salamat Sister Leia. Samantalang umaawit ng kapatid na Leia, para ako nakikinig ng DVD. Para ako nakikinig ng CD. Napakaganda ng boses at ng kanya pong mensahe. Okay? At sa pagkakataon pong ito, mga kapatid, pag sinabi ko pong next, saka po ninyo i-next, ha? Yan. Okay. Ang title po na ating pag-aaralan ngayon ay pinamagatan pong The Reflection. Ayan, The Reflection. At yun pong talata na binasa po ng atin pong kapatid kanina ay muli natin pong uulitin. At salamat po sa atin pong nagpakilala kay kapatid na Sam. Yan po'y presidente namin sa ASK. Kaya lang nalimutan yung pangalan ko. Okay. So, ang talata po na ating pagbubulay-bulayan, makikita natin sa kapitulo, sige po, please. Yan, sa kapitulo 2, talatang 20 ng Galatia. Next slide, yan. Ang sabi po rito, ako'y napako sa krus, ika ni Apostol Pablo, nakasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko saan? Sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Pansamantala tayong yumuko sa panalangin. Mahabagin po naming Ama, samantalang ang hapagkainan ay amin na pong binuksan. Sa pagpipira-piraso ng tinapay ng buhay, hangad po namin na kami inyong patnubayan. Magmumula sa inyo ang mga kataga na titimo sa aming mga pandinig. At ito ay magagamit namin sandat at kalakasan, pagpapalago, samantalang kami naghihintay sa inyong anak. Umaasa po kami, Ama, na kami papatnubayan sa pamagitan po ng pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang title po ng ating pag-aaralan ay The Reflection. Mayroon lamang pong dalawang naglalaban sa panahong ito. Ang dyablo at ang ating pong Panginoong Diyos. Sa talatang ating binasa, binibigyang buhay ni Apostol Pablo na makita natin sa kanyang mga ulat na ang dapat na maging refleksyon natin
ay refleksyon ng kabanalan. Sapagkat ang sabi ng ating apostol, ako anya'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Hindi na anya ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi ang buhay na aking ikinabubuhay sa laman ay kinabubuhay ko na anya sa pananampalataya. Nilalayo natin sa umagang ito na ito rin ang maging panuntunan ng atin pong pananampalataya. Hindi na tayo ang nabubuhay sa ating sarili, kundi ang buhay na ating ikinabubuhay ngayon sa laman ay kibubuhay natin sa pananampalataya. Na ang wika rito ng pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos, na siya ang kauna-unahang umibig sa atin at nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. Ang sabi ng aklat ni Pedro, please, sa Kapitulo 5, talatang 8, sa kabila ng ang kinabubuhay natin sa laman ay kinabubuhay natin sa pananampalataya, tayo po pa rin ay pinag-iingat ng mga apostol. Ano po ang sabi? Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mga mapagpuyat, ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng liyong umungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Sa kabila ng layunin natin, ang ating maging refleksyon ay ang kabanalan ng ating Panginoong Diyos, na ang ikinabubuhay natin ay sa pananampalataya. Tayo po ay pinag-iingat ng mga apostol. Dapat anya tayong maging mapagpigil, maging mapagbantay, maging mapagbatyag, maging mapagpuyat, sapagkat ang kalaban anya nating dyablo hindi tumitigil. 24/7 laging nakabantay sa atin. Siya'y isang gaya ng liyong umuungal. Alam niyo ba mga kapatid kung bakit umuungal ang leon kapag ka nakakakita ng masisila? Umuungal siya, ang ibig sabihin nakakita na siya ng kanyang target. At yung alingaw-ngaw ng kanyang ungol o yung kanyang ungal ay isang senyales sa kanyang mga kakampi na meron na silang ika-conquer. Ano ba yung Tagalog noon? Meron na silang kukubkubin, meron na silang sisilain. Kaya yung kanilang sisilain, kapag sila'y nakahanda na, mapapansin ninyo kahit sa mga YouTube, makikita ho ninyo, sila ho ay nakapalibot na sa kanilang sisilain. Saan man magpunta itong kanilang kukunin, hindi sa kanila makatatakas. Ganito ang ginagawa ng dyablo sa bawat isa sa atin. Tayo ang kanyang target. Hindi niya target yung nasa ibang pananampalataya. Ang target niya, yung nalabing iglesia. At tayo ito, mga kapatid, na kung hindi tayo magiging mapagmatsyag, hindi tayo magiging mapagpigil, hindi tayo magiging mapagbantay, mapagpuyat, madali tayong masilo, madali tayong malinlang, madali tayong makubkob ng dyablo. Kaya uuriin natin, ano ba ang nagre-reflect sa akin ngayon? Kabanalan ba ng Diyos o yung refleksyon ng kaaway? Puntahan natin ang katangian ng dyablo bago siya naging dyablo. Ang sabi rito, sa sulat ng kapatid na Ellen White, dito po sa kasaysayan ng pag-asa, sa pahina 5, parapo 1. Isang mataas at dinadakilang anghel, si Lucifer. Alam nyo mga kapatid, yung salitang Lucifer, nung araw napakaganda kahulugan. Ano nga ibig sabihin yan? Tala sa umaga. Yan. The morning star. Pinagmumulan ng pag-asa. Yung mga kahulugan ng salitang Lucifer. Kaya lang ngayon, dahil sa kasaysayan ni Lucifer, pumangit ang kahulugan ng Lucifer. At ngayon, hindi na niya tinataglay yung maganda niyang pangalan, kundi ikinakapit na sa kanya ngayon, Diablo. Diba? Napaganda sana ng pangalang Lucifer. Pero ewan ko, meron bang Adventist na nagpapangalan sa kanilang mga anak na Lucifer? Wala, Ang sagwa, Pag pinangalan, kahit maganda yung meaning,
Pero kapag ikinapit mo, hindi na maganda. Oh? Parang yung Judas, di ba? Oh, noon nagganda nung kahulugan ng Judas. Maraming nagpapangalan sa New Testament ng Judas, di ba? Oh, andyan si Judas Iscariote, si Judas Tadeo. Oh, kasi yung Judas, napakaganda ng kanyang meaning at ito'y palasak na ginagamit sa New Testament. Pero ngayon, bihira na gumagamit ng pangalang Judas. Oh? At parang ang sagwa, pag ipinangalan mo sa iyong anak, Judas, oh? Dahil sa nangyaring kasaysayan. Oh? Ayun. Yung iba naman, may mga nakikilala tayo na babalitaan, ipinapangalan Jesus naman. Sumobra naman yung kabanalan. Kaya pag pinagagalitan yung kanyang anak, pangit din. Di ba? Oh, tapos yung kanyang anak pasaway, tatawagin niyang pangalang Jesus. O kaya tayong mga Adventista, mamimili tayo ng ipapangalan, no? Ayan. Sabi rito, si Lucifer ay isang mataas, dinadakilang anghel. O, ibig sabihin, talagang pinararangalan. Kasunod sa karangalan ng sariling anak ng Diyos. Ba? Napipicture nyo ba yung kanilang, ano ba yon? Yung kataasan, yung tugatog ni Lucifer, di ba? Ama, anak, sumunod sa anak, yung si Lucifer. Oh. Kasunod sa karangalan ng sariling anak ng Diyos. Ano pa? Maamot na mamanaag ang kaligayahan sa kanyang mukha, gaya ng ibang mga anghel. Ang ganda ng figura, ng aura ni Lucifer nung araw. Kaya lang ngayon, di mo na mababanaag yung itsura nito sa panahong ito. Ang mababanaag natin, puro galit, paghihiganti, paninila, ibang-iba na sa aura niya noon. No? Parang yung mga lumabas na mga kasama natin dito nung araw sa Adventist. Nung nasa Adventist pa sila, ang gaganda ng kanilang aura. Di ba? Oh. Kumikislap ang kanilang mukha. Yung kanilang mga mata nagniningning. Pero nung umalis sa pananampalataya, sinisiraan ng iglesia, makikita niyo itsura. Parang biglang naglaho yung kanyang kaningningan. Di ba? Oh. Yan. Ngayon, tuloy. Please. Mataas at malapad ang kanyang noo. Nagpapakita ng matinding katalinuhan. Kaya pala sa school, no? Pagka nakikitang malapad ang noo ng teacher, sasabihin ng teacher mo, matalino tong batang to. Di ba? O pakikapanganin nyo yung inyong noo, malapad ba o papalapad na? May sadyang malapad, meron talaga sadyang lumalapad. No? Yan. Dito si Lucifer, malapad ang kanyang noo, nagpapakita ng matinding katalinuhan. Kaya si Lucifer, hindi natin pwedeng basta-bastahin. Huwag nating mamaliitin. Napakatalino ho niyan. Baka yung iniisip mong taktika, bago mo maisip, naisip na niya. Kaya tayo, humihingi ng dobling takal ng banal na espiritu. Para mapanagumpayan natin yung katalinuhan ni Lucifer. Ngayon, ano pa sabi? Perpekto ang hubog ng kanyang katawan. Marangal at makisig ang tindig. Yan. Napakaganda ng pagkakagawa kay Lucifer. No? Ano sabi? Perpekto ang hubog ng katawan. Marangal at makisig ang tindig. Parang ako ba? Pero hindi ako si Lucifer, ha? Napakaganda ng pagkakakreate sa kanya. Hindi basta-basta. Next slide, please. Ano pa sabi? Isang bukod, tanging liwanag ang sumisinag sa kanyang mukha at sa palibot niya na mas matingkad at maganda ang ningning kaysa sa nakabalibot na ibang mga anghel. Talagang kakaiba pala si Lucifer, ano? Namumukod tangi yung kanyang kagandahan. Namumukod tangi. Sa ibang sulat nga ni Ellen White, talagang siya napapalibutan ng mararangal ng mga bato. Di ba?
At si Lucifer ay ginawa ring puno ng mga mang-aawit. Oh? At sa kasaysayang ito, makikita natin na yung kanyang pagpapaawit ni Lucifer, hindi rin bara-bara. Talagang inaayos niya bawat titik, bawat letra, bawat hanay ng binibigkas na letra o awitin, maganda pagkakahanay. Kaya si Lucifer hindi napupulaan ng araw. Hindi napupulaan. Kaya pag tayo aawit, dapat hanayin din natin ng maayos. Sapagkat ito, ang katangian ng tunay na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Hindi natin dapat gawing bara-bara. Kapag kayong boses natin, alam natin, makakaistorbo sa ating katabi, makakasira ng tono, pwede naman nating hinahinaan ng kaunti. Para di tayo makaabal. Baka yung isa hindi sintonado dahil sa'yo naging sintonado. Diba? Parang yung teacher ko nung araw sa music. 10 taon na siyang nagtuturo ng music. Nung naging estudyante niya ako, nag-resign. Nagturo na lang ng MAPE. Tuloy tayo. So, kakaiba ang katangian ni Lucifer. Eto pa. Next slide. Binigyan siya ng Diyos ng mataas na posisyon. Ano nga posisyon yung binigay sa kanya? Pangalawa sa kanyang anak. Ayan. So, ganun ang posisyon ni Lucifer. Kaya, kapag kayo ang nalagay sa kalagayan ni Lucifer, palagay ko wala ka nang hahanapin pa. Di ba? Andun ka na. Wala nang susunod sa'yo. Ang susunod sa'yo, Diyos na. Di ba? Pagkatapos ng anghel, kasunod mo, Diyos na. Yan. At makikita natin, kaya lang, sa kabila ng katugatugang ito't kasikatan ni Lucifer, sumibol sa kanyang puso ang inggit. Sumibol sa kanyang puso ang pagmamalaki. Sumibol sa kanyang puso ang kasakiman. At unang-una siyang nagselos. Next slide, please. Yan. Nang likhain ng Diyos ang sanlibutan. Nang likhain ng Diyos ang tao. Sabi niya sa kanyang sarili, bakit hindi ako kasama roon? Kaya yung sinasabi ng ibang pananampalataya, na yung kasama ng Diyos sa paglalang, mga anghel, hindi ho totoo yun. Sapagkat hindi kinasangkapan, hindi kasama ang anghel sa paglalang. Ito nga yung ipinagselos, ikinagalit ni Lucifer. Bakit hindi siya kasama doon? Samantalang kasunod siya ng kanyang anak, ng anak ng Diyos. Dapat kasama siya. Ngayon, samantalang bumubukal ang galit, inggit sa puso ni Lucifer, nabalitaan pa niya na ang konseho ng kalangitan ay nagkaroon ng pag-uusap tungkol sa kung ang tao'y magkasala, ang tutubos ay yung aktwal na gumawa rin sa tao, ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit hindi sa kasama doon sa meeting na ito? Bakit sila lang? Gayong ako naman ay mayroong mataas na ranggo. Yan ang namutawi. Kaya yung galit, yung pagkainggit, yung pagmamalaki, sumibol po sa puso ni Lucifer. Kaya kung tayo mainggitin, mapagmalaki, mayroon kang hinahangad, na sobrang kataasan na hindi pa naman ibinibigay ng Diyos, hindi katangian ng Diyos ang nagre-reflect sa atin, kundi katangian ng dyablo. Tuloy natin. Next, yan. Binigyan siya ng Diyos ng mataas na posisyon. Subalit, ang sabi ng talata, ang sabi ng kapatid na Ellen White, subalit, hindi ito pumukaw sa kanya ng pasasalamat at papuri sa kanyang manlilikha. Biruin mo, binigyan ka na ng mataas na posisyon, hindi ka man lang nakapagpasalamat doon sa nagbigay sa iyo ng posisyon. Ilan sa atin mga bagong officer ngayon,
Pagkatapos ninyong marinig ang unang pagbasa at kayo'y nabigyan ng posisyon, nagpasalamat kayo sa Diyos na nagbigay ng ating mga posisyon. Yung hindi marunong magpasalamat sa nagbigay ng posisyon, ang inyong katangian o refleksyon, hindi refleksyon ng kabanalan. Hanggat maaga-aga pa, ayusin natin ang buhay pananampalataya. Matuto tayong magpasalamat doon sa nagbigay ng posisyon. Tuloy. Nainggit si Lucifer kay Kristo at inangkin niyang unti-unti ang otoridad na nauukol lamang kay Kristo. Sa madaling salita, ginagapang ni Lucifer yung posisyon na hindi daman dapat sa kanya. Meron bang mga kapatid sa kabuuan sa palibot ng mga Adventist na ginagapang niya yung kanyang posisyon para ito ay kanyang maabot? Kung ang katangian ng individual, nasa internet man, nasa loob man ng ating bulwagang ito, ginagapang niya ang kanyang posisyon para ito'y maabot, hindi refleksyon ng Diyos ang nasa iyo. Refleksyon yan ng kaaway. Hayaan nating ang Diyos ang maglagay sa atin. Hindi tayo ang gagapang ng sarili nating posisyon. Yan ay kriteria, katangian ni Satanas. Kaya marami nag-aaway-away dahil sa posisyon. Di ba? Kaya habang hindi pa dumarating ang ating Panginoong Hesus, aayusin natin ang ating pananampalataya. Ang sabi nga nung ating binasa, ang buhay na ikinabubuhay ko sa laman ay hindi na sa aking sarili, kundi ito'y sa pananampalataya sa anak ng Diyos. Tuloy tayo. Ano pa ang sabi? Hinangad niya ang kataasan ng Diyos. Nagmalaki siya sa napakataas niyang kalagayan. Alam niyang pinararangalan siya ng mga anghel. Pansinin ninyo, ano yung kanyang kaligayahan? Samantalang hinahangad niya yung kataasan ng Diyos, mayroon siyang pagmamalaki sa kanyang sarili. Mapagmataas doon sa kanyang kalagayan. Bakit? Sapagkat alam niya na pinararangalan siya ng mga anghel. Saan nakatutok yung kanyang pansin? Pinararangalan siya ng mga anghel. Hindi niya naisip na kung merong dapat na magparangal sa kanya, dapat ang Diyos yun, hindi ang mga anghel. Oh? Marami din ganito sa loob ng iglesia kung minsan. Sa buong palibot ng sanlibutan na mga kapatiran natin sa pananampalataya. Pagkatapos mabigyan ng posisyon, siya'y nagmamalaki na. Hindi niya naisip na yung pagbibigay sa kanya ng posisyon, isang hudyat yon ng kanyang paglilingkod sa iglesia. Ang nangyayari pagkatapos ng mahalal, nagiging bossing sa loob ng iglesia. Bakit? Sapagkat iniisip niyang pinararangalan siya ng mga kapatid. Nasain natin na tayo'y parangalan ng Diyos mismo. Kung parangalan man tayo ng mga kapatid, ito'y sekundarya na lamang. Ano? Tuloy. Nagkaroon ng digmaan sa langit. Ito anya ang pinakamalaking krimen, ang magrebelde sa pamahalaan ng Diyos. At sa pagre-rebelding ito, si Satanas ay nanguha ng simpatya mula sa ibang mga anghel. Nanguha siya ng mga kanyang kaalyado. Gaano karami yung kanyang mga nakalap? Ilan? 1/3 ng mga anghel. Alam ninyo mga kapatid, isang senyalis ng pagre-rebelde sa bayan ng Diyos. Kapag ka nangunguha kayo ng kasimpatya. Kapag ka mangangalap kayo ng inyong mga kakampi, ang nagre-reflect sa atin, hindi reflection ng ating Panginoong Diyos, kundi reflection ni Satanas.
Sa kasaysayang ito, wala kayong nabasa sa sulat ni Ellen White maging sa Biblia na ang Diyos nanguha ng kanyang kasimpatsya. Wala. Kundi si Satanas lamang ang gumawa nito na nanguha siya ng kanyang kasimpatsya. Iniisa-isa niya ang mga anghel. Hinahanap niya yung kanyang mga kakampi. Hinahanap niya yung kanyang mga kaalyado. Minamanipula niya ang mga anghel. Huwag nating gagayahin ito. Huwag tayong magmamanipula ng mga kapatid para mag-aklas sa gawain ng ating Panginoon. Hindi tayo mga rebelde. Tayo ay mga anak ng Diyos. At ang mga anak ng Diyos, inaasahan niya na tayo ay papailalim sa kanyang banal na panuntunan. Hindi natin gagapangin ang board para masunod lamang ang gusto nating mangyari. Hayaan nating ang pasya ng Diyos ang siyang mamalagi, hindi yung pagpapasya ng nagmamanipula. Sapagkat ang katangian o kriteria o refleksyon na ating dapat dalhin ay refleksyon ng kabanalan, hindi ng kasakiman, hindi refleksyon ni Satanas, na tulad ng nangyayaring digmaan noon sa kalangitan. Oh? Kaya dito, nakita natin na sa pagre-rebuilding ito, sa pamahalaan ng Diyos ni Lucifer, nakuha niya ang 1/3 ng mga angels. Pero hindi pa huli ang lahat ng panahong yon. Binigyan pa sila ng Diyos ng pagkakataon na sila ay muling magbalik loob, na muli nilang ituwid yung kanilang sarili. Yung mga anghel na napasama lamang, napaoo lamang dahil sa pagmamanipula, binibigyan pa sila ng pagkakataon ng Diyos na sila ay maituwid muli. At nakalulungkot, mga kapatid, sila ay patuloy na nagmatigas sapagkat isa lamang ang tinig na kanilang sinusunod. Yun ang tinig ng nagmamanipula. Yun ang tinig ng naghahanap ng kakampi. Ang dyablo. At dito, ang sabi rito, waring nagtatagulo ang buong langit. May kanya-kanyang pangkat ang mga anghel. At may mas mataas na kapangyarihang anghel bilang pinuno sa bawat dibisyon. Meron na bang namumuno sa inyo? Maliban sa ating Panginoong Diyos? Huwag nawang mangyari. Isa lang ang ating kinikilalang puno, ang Panginoong Diyos. Siya lamang ang ulo ng ating iglesia. Kaya kung meron lumalapit sa inyo, ang tawag niya sa atin, bida-bida. Ang gusto niya, yung kanyang pasya, yun ang masusunod. Mag-iingat tayo sa mga ganitong katangian sapagkat ang namumutawi na nagre-reflect sa kanya, reflection niya ng kaaway, hindi refleksyon ng ating Panginoong Diyos. Kaya dito, nagkaroon sila ng mga dibidibisyon at bawat sa kanilang dibisyon, meron lamang isang tinig silang sinusunod. Hindi yon ang tinig ng ating Panginoong Diyos, kundi tinig mismo ni Satanas. Tuloy natin. Nakipaglaban si Satanas sa kautusan ng Diyos. Dahil nag-aambisyon siyang itaas ang kanyang sarili. Ayaw magpasakop sa kapamahalaan ng anak, ang dakilang pinuno ng langit. Ano po ang katangian? Mahilig makipagtalo sa kautusan ng Diyos. Sinasansala niya yung kautusan ng Diyos. Nilalabanan niya yung kautusan ng Diyos. Nilalabanan niya yung panukala ng Diyos. Kaya magiging maingat tayo. Baka mamaya, may magtuturo sa inyo at sasabing si Ellen White ay hindi tunay na propeta ng Diyos. Hindi siya isinugo ng Diyos. Baka may magturo sa inyo na yung kanyang mga sulat ay hindi mula sa Diyos, na meron tayong dapat tanggihan. Mag-iingat tayo sapagkat yan ay pagtuturo ng kaaway. Isang uri ng pagre-rebelde sa Diyos, na yung kanyang isinugong propeta ay ituturing mong hindi inspired,
Mag-iingat tayo mga kapatid, sapagkat ang Diyos ay nagtalaga ng kanyang propeta na napapakinabangan natin sa panahong ito. At ngayon ay binabasa natin sa pulpito ang kanyang napakagandang mga nakitang pangitain. Tatandaan po natin mga kapatid, ang ating propeta ay binindisyonan ng ating Panginoong Diyos, itinalaga ang kanyang mga sulat ay inspirasyon mula sa Diyos. Mapapakinabangan natin. Huwag kayong maniniwala doon sa mga taong nagtuturo na lumilihis na sa pamantayan ng Diyos. Sila'y mistulang nakikipaglaban sa kautusan ng Diyos dahil sa kanilang mga sariling interest. Baka meron niyang inaambisyon. Mag-iingat tayo mga kapatid sa mga lumalapit sa atin. Baka akala natin yan ay tupa, yung pala'y nagdadamit lamang ng tupa. Oh. Kaya mag-iingat po tayo mga kapatid. Tuloy. Ipinatawag ang lahat ng mga anghel para humarap doon sa bulwagan ng Ama. Walang kahiyahiyang inanunsyo ni Satanas na hindi siya masaya sa pinarangalan. Hindi siya masaya na pinarangalan si Kristo sa halip na siya. Ay, mayroon pala mga ganitong katangian. Kapag napaparangalan ng iba, nagagalit ka. Sapagkat ang gusto mong parangalan, ikaw dapat at hindi siya. Katangian ito ni Satanas. Hindi katangian o refleksyon ng ating Panginoong Diyos. Maging masaya ang bawat isa sa karangalang tinatanggap ng iba. At hintayin naman natin na tayo ang susunod na maparangalan. Oh? Kaya, ang sabi ng talata, dapat ang nagtatagubilin sa atin, hindi tayo mismo, kundi ang Diyos ang siyang nagtatagubilin sa atin. Next. Buong pagmamalaki siyang tumayot, iginiit na dapat siyang maging kapantay ng Diyos. Ba matindi, no? Nakalimutan niya na siya nilikha lamang ng Diyos. At dahil doon sa tugatog na kanyang naabot, buong pagmamalaki siyang tumayot, iginiit na dapat siyang maging kapantay ng Diyos. Ba delikado yung ganitong katangian? Kaya yung mapagmalaki ay mahirap po yan. Oh? Kung titignan ninyo sa terminong kanto, ang kapal ng mukha di ba? Walang utang na loob. Di ba? Ito garapala na yung ginagawa ni Lucifer. Oh. Buong pagmamalaki siyang tumayo. Dati gumagapang lang. Dati nagmamanipula lang. Ngayon, buong tapang na siyang tumatayo at nagmamalaki. Meron na siya ngayong iginigiit na kagustuhan na dapat ito masusunod. Kaya lang, dahil doon sa kanyang pagigiit na dapat ito ang masunod, na dapat siyang maging kapantay ng Diyos, hindi po napangyari. Ano? Hindi nangyari. At ito na nga ang digmaan sa kalangitan. Tuloy. Nagkaroon ng digmaan sa langit, nakipaglaban ng anak, ang prinsipe ng kalangitan, at ang mga tapat niyang anghel sa punong rebelde sa mga nakisama sa kanya. Nagwagi ang anak at ang mga tapat na anghel nagwagi ang anak at ang mga tapat na anghel at pinatalsik sa langit si Satanas at ang kanyang mga kakampi. Ano ho ang sabi? Pagkatapos magwagi ng kabutihan, pinatalsik ang kasamaan. No? Pinatalsik. No? Itinapon si Satanas kasama ng kanyang mga kakampi. No? At sa pagkakatapong ito, patuloy siyang umahanap ng kanyang masisila. Nilalayon din ni Satanas na yung kanyang katangian mag-reflect sa tao, lalo tigit
sa bayan ng ating Panginoong Diyos. Iba't ibang taktika ang ginagawa ni Satanas. Maaring hindi kanya masilaw sa pera, pero baka sa posisyon. Maaring hindi kanya masilaw sa posisyon, baka sa pagpapangkat-pangkat. Hindi kanya masilaw sa pagpapangkat-pangkat, marami siyang maiisip sapagkat malapad ang kanyang noo. Siya ay talaga namang sakdal sa kanyang katalinuhan. At dito, ipinaalam. Next. Yan. Ipinaalam ni Jesus sa hukbo ng anghel na 100 matatakasan ang ginawa para sa napahamak sa sangkatauhan. Sinabi niya na nakiusap siya sa kanyang ama at nag-alok na ibigay ang kanyang buhay bilang pantubos. Ano po ang sabi ng mga sulat ni Ellen White? 100%, 100% matatakasan ng tao ang kamatayan sa pamamagitan ng ng kanyang pakiusap sa Ama, na ibibigay niya ang kanyang buhay kapalit ng kamatayan ng tao. Na siya ang mababayubay sa krus, siya ang mapapahirapan sa halip na tao. 100% magaganap yan. At ang sabi ng Biblia, tuloy, aakuin niya ang sentensyang kamatayan upang makasumpong ang mga tao ng kapatawaran sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng bisa ng kanyang dugo at pagsunod sa kautusan ng Diyos. Pwede nilang matabo ang pabor ng Diyos at sila'y maibalik sa magandang halamanan at makakain ng bunga ng puno ng buhay. Kaya naman tayo, na mga tinubos ni Kristo, sa kanyang pagkakabayubay sa krus, inaasahan niya na ang magre-reflect sa atin ay ang kanyang refleksyon, hindi refleksyon ng ating kaaway na dyablo. Kaya nga sa tagpong ito, samantalang nag-uusap sila sa sulat ni Ellen White, ang sabi ng mga anghel, kami na lang ang tutubo sa tao. Pero ang sabi ng ating Panginoon, hindi kayo nararapat. Sapagkat ang anghel ay may tendensing magkasala. At pinatunayan ito ni Satanas na ang anghel talagang may posibilidad na magkasala. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, sapagkat kilala niya ang kanyang anak, kilala ng Ama ang kanyang anak, at kilala ni Kristo ang kanyang sarili, kilala ni Kristo ang kanyang Ama, alam niya na kakayanin niya lahat ng pagsubok sa sanlibutan. Hindi siya magkakasala. Kaya walang ibang karapat-dapat na tutubo sa kasalanan ng tao, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At ito'y pinatunayan ng ating Panginoon hanggang sa krus ng Kalbaryo. Kaya sabi ng banal na kasulatan, 3:16 ng Juan, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Pinagbigyan ng Ama ang pakiusap ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat mahal ng Ama ang buong sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa anak ay huwag mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya huwag nating sayangin ang ipinagkatiwala sa atin. Hindi tayo mumurahin. Tayo ay mamahalin. Hindi tayo binili ng pilak at ginto. Ang ipinambili sa atin, maharlikang dugo ng ating Panginoong Hesus. Nakakalungkot namang isipin, pagkatapos tayong bilhin at tubusin ng ating Panginoon, ang magre-reflect sa atin, replika ng kaaway. Pagyamanin natin ang replika ng ating Panginoong Diyos. Ito ang mamutawi sa atin. Walang ibang target, please. Walang ibang target ang kaaway, kundi ang iglesyang ito na nalabi sa ano't anumang paraan, gagawa at gagawa ang dyablo. 24 oras nakatungay siya sa atin. 24 oras, lahat tayo'y nakasalang sa kanyang mga pagsubok, sa kanyang mga panunukso. Magiging maingat tayo. Kaya sabi ng ating binasa, kayo'y maging mapagpuyat, mapagbantay kayo. O kayo'y mag-iingat sapagkat ang inyong kalaban
ay umaali-aligid lamang. Humahanap siya ng kanyang masisila. Sapagkat ang gusto niya maging replika ng mga tinubos ni Kristo ay hindi replika ng Diyos, kundi replika niya. Yan ang gawain ngayon ng dyablo. Kaya sabi ni Apostol Pablo, siyasatin yung lagi ang inyong sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Baka kayo'y itinakwil na. O? Kaya mga kapatid, sa tanghali pong ito, pagyamanin po natin ang replika ng Diyos. Itakwil natin ang kasamaan. Alisin natin sa ating hinagap na magkaroon ng kahit maliit na bahid ng replika ng dyablo. Ang huling talata, ang sabi sa atin, isang pagpapaalala. Tulad ng prinsipyo, moto ni Apostol Pablo, dapat ito rin ang maging kasangkapan natin. Ako'y napako sa krus, nakasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Ang replika ng wag replika ni Satanas ang makita sa atin, kundi ang replika ng ating Panginoong Diyos. Muli, mga kapatid, happy Sabbath po at pagpalain po kayo sa tanghaling ito. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad